Isang mapagpalang araw po mga ka-blessings. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong oras na ito at tayo po ay sandaling tumahimik. Ituko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Lord, sa araw na ito kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at panibagong lakas na aming nararanasan araw-araw. Lord, kami po ay narito upang purihin ka, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming dakilain. Salamat, Panginoon, sa gawain namin ito, Panginoon, na ngayon pa lang ay kiniklaim namin na maging matagumpay. Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. So, bakit ito, Panginoon, nais namin na ibuhos mo, Lord, ang pagpapala na lagi mong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Kami po, Lord, ay walang may pagmamalaki sa iyo, pero ikaw ang tagapuno. Banal na Espiritu, inibitahan ka namin na pumakit na sa aming gawain ito. Ngayon pa lang ay nararanasan namin ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo. Ikaw ang makapangyarihang Diyos sa lahat na laging nandyan para sa amin. Na ni minsan na hindi kami pinababayaan at hindi kami iniiwan. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan. Ito lamang po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Patuloy natin purihin ang dakilang biyaya ng Diyos. Wagas na pagsinta, aking kasalanan, iyong binawi na. Salamat, Panginoon, ikaw ang namatay para sa aking buhay. O Kristo, ang aking awit ay para lang sa'yo. Sa kabuluhan, nagpapalaya, kumukupkop ng mga ulila. Hari ng hari, sa iyong walhati, ang namumuno ng sandaigdigan, may katapatan at katarungan. Hari ng hari, hari ng luwalhati. Purihin ang Diyos sa kanyang biyayang dakila. Biyayang dakila, wagas na pagsinta, aking kasalanan, iyong binawi na. Ikaw ay namatay para sa aking buhay. O Kristo, ang aking awit ay para lang sa'yo. Sa'yo na kordero ng Diyos na nagpatawad sa lahat ng aming kasalanan. Sa'yo lang namin ibinibigay ang lahat ng papuri at luwalhati sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Sabay-sabay po tayo. Kordero na karapat-dapat, nag-iisang haring tagumpay sa lahat. Kordero na
tagumpay sa lahat. Kordero na karapat-dapat, nag-iisang haring tagumpay sa lahat. Kordero na karapat-dapat, purihin, purihin, purihin na biyayang dakila. Wagas na pagsinta, ating kasalanan, iyong pinawi na. Ikaw ay namatay para sa aking buhay. O Kristo, ang aking awit ay para lang sa'yo. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many
the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Yan, kung meron kayong katabi sa inyong mga bahay o kung nasan man po kayo, kindly greet them ng isang Happy Spy Wednesday. Ayan. And set your hearts as we delve into the Word of God for today. And ayun nga, welcome sa first day of the Holy Week. At muli tayo magbabalik tanaw sa works of Christ that resulted to this beautiful outcome. Yun ay ang salvation. Muli gusto ko kayong imbitahan na bago tayo saliksik ng salita ng Diyos ay saliksikin muna tayo natin ang ating sarili at humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Father, Lord, maraming salamat sa araw na ito. Salamat Panginoon dahil nandito muli kami, may ganitong event, and we pray Lord that as we discover your word once more, ikaw ang mausap sa amin. Lord, kausapin mo rin ako. Hayaan mo Panginoon na ikaw ang maitaas. Ikaw lang Panginoon ang maging messenger, ang iyong banal na espiritu ang mangungusap at titimo sa puso ng bawat isa, maging sa akin. Maraming salamat Lord. You guide us for the rest of the time. In Jesus' name, Amen. Feel free po to comment down kung ano ang inyong mga takeaways, ano yung inyong mga gustong sabihin. Ayan. So, kumusta naman po ang bawat isa? So again, you can type in your comments. And hindi ko na po patatagalin, no? Dahil ang message na ito ay mukhang maiksi lamang. Sana. Pero ang message for today's first day of Holy Week ay siya na humalili. Ano po ba ibig sabihin ng humalili? Kumbaga sa English ay nagsub. Yan, saan po ba natin naririnig ang salitang iyon? Usually, syempre sa akin, no, usually naririnig natin yan sa basketball or in any sports. Or even minsan sa mga workplaces that are applicable, no? Pagka hindi available ang isang or absent ang isang coworker, o ikaw muna mag-sub. Yan, sub sa kanya, ikaw muna ang mag-work. And today, we will talk about substitutionary atonement. Yan. Malalim ba? Or maaring iba sa inyo ay familiar na? Ano ba ang substitutionary atonement? Sa Tagalog, ito ay panghaliling pagbabayad sala. No? To give you further elaboration, ano ba tong substitutionary atonement? Naalala ko nung grade 5 ako. Ayan, student ako sa Blessings po, no? I was known as laging nagpe-perform kapag may mga special events. I hope yung isa sa mga teachers ko ngayon ay uma-attend. Yan. Hindi ko rin alam kung naalala ba ni Pastor Joshua yon, no? At nagkaka-award din naman kahit papaano. Pero there was one time na naging kilala din ako as someone na nagnakaw ng 2 piraso, 3 piraso yata ng Nissin wafer sa kantin.
no? Hindi ko na po i-detalye sa inyo paano kami nagnakaw, no? So dumating sa point na si Pastor Nestor na ang kumausap sa amin ng kaklase ko, dalawa kami noon eh, no? At I assure you, hindi ko ako ang nag-initiate or nagkusa or pasimuno sa pagnanakaw na yun. Wala eh. As a kid, talagang gusto namin may maano ba? May makakain ba? At tapos yung mga teacher, sabi pa, may kakausap daw na pulis sa amin after ng mga klase. So, syempre, as a kid, naniniwala ako na lahat ng sinabi nila ay mangyayari. So, grabe yung trauma ko nun. At simula talaga nagpakatino ako. Pero mo, aabot sa ganung punto, no? Na darating yung mga pulis, ganyan. As I look back, no, nakakatawa na lang kasi grabe naman yun. Nissan wafer, 2 piraso, di ba? So, kailangan pa talaga ng pulis. But anyway, no? Hindi ko alam kung may karanasan kayo na matinding violation to the point na pag-uusapan na sa presinto or on the court, no? Korte. Or kaya naman may kilala kayong nagawa ng malalang kasalanan? Or someone, no? Ako kasi I knew one person na nag-handle ng investments, no? And dumating sa point na nalugi yung negosyo. Ngayon, yung mga nag-invest sa kanya ay hinahabol siya kasi now this person is facing huge or katakot-takot na utang, no? As in, mga malaking amount, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang mga humahabol sa kanya ngayon. Now, this person is facing that burden. Naisip ko, it must have been hard na matulog. Siguro, gabi-gabi, sigigising ka, may dala-dala kang burden, no? Di ba pag mga gantong bagay, ang hirap umamin. Tapos pag naman itinago mo ng ilang araw, nababagabag ka, wala kang peace of mind. Now, take that illustration or that experience as a Christian, tayo, as sinners ourselves, naturally sinners ourselves. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No? I believe it should be ngunit ang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Now, there are just 3 parts here. We have the problem, pero the second part is imputation, and the third part ay the result. Kaya I think this will be just a short message or devotion. Ngayon, pag-usapan natin yung problem. Ano yung problema ba? Kasi nga, sabihin mo in the comments, ano ba ang problema? Ano ba ang problema ninyo? Ngayon, tayo lahat, kasali po lahat ng kahit sinong tao na nandito, no matter your position in a corporate world or in the church. No, ang problema ay all men are sinners. Lahat ng tao ay makasalanan. Sabi sa Romans 3:11-12, ayon sa nasusulat, 10-12, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. No one is righteous. No? We all fall short of the glory of God. Sobrang
short. No? Sabi nyo nga, fall short. Fallen tayo, depraved. Kumbaga sa Tagalog ay mga bulok. Naalala ko, yun yung description sa atin ng Bible. Nung nag-preach po ako nung midweek service 2 weeks ago. No? By the way, attend po kayo ng midweek service. Ayan. Maganda po na nalalaman natin ng mga theological matters. At sabi ko, na-realize ko na, ganun pala yun, no? Hindi man literal na bulok, pero sige, subukan yung huwag maligo ng 3 araw, di ba? Kahit nga isang araw, no? Ayan, dyan nyo marirealize na, ano, may bulok na. But kidding aside po, tayo depraved, we are wretched, or kaawa-awa, or kahabag-habag, or crooked. Ang mga puso natin ay baluktot. No? Ngayon baka may magsasabi sa inyo, bakit mabait naman ako pinalaki naman ako ng tama. Bakit ako magsasorry towards something na hindi ko naman ginawa? No? Kung itong idea na to, kapatid, ay sumagi sa isipan mo, I want to tell you, you are in a big trouble. May malaking problema talaga. Yun yung isa pang problema. Hindi lang dahil tayo ay makasalanan, pero dahil mahal natin ang kasalanan. No? So, wala nakakaunawa wala naghahanap sa Diyos. Di ba nga ang sabi ay kamatayan from Romans 6:23? So, what does death means? It means separation. It means hell. Impyerno. Separation from God's presence. No? Imagine niyo kung isa inyo may siguro lahat man tayo na experience natin na nung bata tayo, naliligaw tayo or naiwan tayo mag-isa sa mall, hindi mo makita ang magulang mo. Ay, yung ganong takot o kaya naiwan ka sa madilim na lugar na nag-iisa, no? Hindi mo alam kung pagka hingi ka ng tulong may nakakarinig ba? No, the difference in death here is that once nandun na sa hell, eternal death, hindi na matutugunan or mabibigyan ng saklolo. Although I believe the Lord can still hear yung cries ng mga taong nandun sa lugar na iyon. Pero wala. That's the final death. No? Kaya, from the Old Testament, naalala ko, there are many processions to worship God and present themselves worthy. Ano ito? Ritual, priesthood, purity. But it all goes down to this, pagtawid ng New Testament. No one has satisfied the wrath of God, or walang kahit sino o anumang uri ng ritual o sacrificial lamb ang nakamit ng standard ng Panginoon. Perfection is the standard of God. Perfection. And yet no one is perfect. To be a ritual, to be a sacrifice, wala. Kahit ano. No? Nung sa Old Testament, mga ano pa yun? Mga hayop pa yung mga usual na sacrificials or sacrifices. No? Now, since walang naka-meet ng standard ng Panginoon, ano yung naging solusyon ng Panginoon? And that's our second part, the imputation. Impute. Yan. So, ano ba tong imputation? Imagine ninyo isang prisoner na nakagawa ng matinding krimen na ang pinataw na parusa ay death penalty. And then, itong prisoner na to na nasa kanyang selda ay may nag-approach sa kanya na isang tao na with a nice clothes. And siguro parang naka-formal. No? Ito sabi niya, labas ka. Palit tayong damit.
Pinaalis ka niya, pinauwi ka na niya, at siya na daw ang paparusahan. Siya na daw ang haharap sa death penalty. And that is Jesus Christ. And we were the prisoners. Yan ang analogy mula sa definition ng imputation, which is God credits righteousness to us and sin to Christ. Kumbaga, yung righteousness na meron ng si Jesus Christ, kinonvert niya sa atin, at yung sin to Jesus Christ. No? So, sabi sa ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. I want you to remember, kung lahat ba kayo, I suppose, majority na nandito ngayon sa mga viewers ay napanood nyo na ang Passion of the Christ. Tama po? Marahil, syempre, ako as someone who has watched that film, makaiyak, makahabag. Pero, alam niyo ba, historian said, mas malala pa doon ang nangyari sa totoong pangyayari kay Kristo. To the point na hindi na siya makilala. Para siyang hayop. Sabi. At full naked, no clothes. No? Nung pinarusahan si Jesus Christ. Pero niyo yun, no? Sa movie, ang ganda pa ng facial structure nung actor, no? Siyempre, we get the point na yun naman ay pagsasadula, kumbaga, ng nangyari kay Jesus Christ in the Bible. Pero in reality, hindi na siya ma-recognize. Pero alam nyo, dapat tayo yun eh. Pero inihalili ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, or iniswap. Now, the value of sin that we have is replaced with the value of righteousness. And the value of sin imputed or credited kay Jesus Christ. Ngayon, ano ang gustong iparamdam sa atin ito ng Panginoon or iparating? I want you to realize po na hindi ito para makaramdam ng awa kay Jesus, kung hindi pagpapakumbaba at overflowing gratitude and joy. Sabihin nga po natin, O over awa. Yan. O over awa. Pagkamangha. Pagpapakumbaba. Pagpapasalamat. Sabi sa Revelation 5:12, umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kalwalhatian, papuri, at paggalang. Reverence sa ginawa ni Jesus Christ, our King, who became a slave once for us. No? So, ito yung result, or ito yung solution ng Panginoon. Dahil nga walang nakamit ng standard niya. So again, we have the problem na tayo ay makasalanan, depraved, wretch, bulok in our nature. Makasalanan tayo lahat. And there's the imputation, naging solusyon ng Diyos Ama. At yun ay ang kanyang sinugong anak na si Jesus Christ. Now, what is the result? Sabi sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. No? Kaya pala we need to feel awe. Alam nyo, hindi ko naman po sinasabing masama ang
makaramdam ng pagkaawa dahil yun ay small, very small portion lang ng emotion of the whole part or the whole concept ng being in awe or pagkamangha or gratitude. No? Pero kaya pala hindi kailangan ng Lord ng awa natin. Kailangan niya ng papuri at kailangan niya ng puso natin at ang buhay natin. Dahil mabubuhay din naman pala siya. No? So, hindi lamang itinuturo ng mga talatang ito na si Kristo ang naging kahalili para sa atin, kundi ipinapakita rin ito na siya ang naging kabayaran or atonement. Ibig sabihin, siya ang nagbayad at nagbigay kasiyahan sa dapat bayaran dahil sa pagiging makasalanan ng tao. The sinfulness of man. Alam niyo sa English, sabi, He satisfied the payment due for the sinfulness of man. Sa mga may utang dyan. Diba? Tayo na, alam niyo yung feeling na yun, na parang, ay, kailangan ko magbayad. Naranasan niyo na ba na umutang kayo pero talagang wala kayong maibayad? Nakikiusap pa kayo. Diba? Yung feeling na gano'n. Pero, yung kailangan na kabayaran sa kasalanan, we have walked free because of Jesus Christ. Ito po yung resulta ng word na hesed. Sabing hesed, I think this is a Hebrew word, hesed, meaning mercy, unfailing love, or loyal love ng Diyos sa kanyang mga anak. No? So that's the result of his hesed. Sobrang pagmamahal niya sa atin. And now, ang result is this, He forgets our sin. Pero, hindi ibig sabihin nun, ay may amnesia ng Panginoon. Ibig sabihin lang po nito ay, He will remind us of His love more than how sinful we are. Alala ko po, nagkaroon ng gospel-centered worship workshop nung nakaraang Sabado. Ayan. And tingnan ko po yung calendar ko nung 28. Ayan, March 28. Nagkaroon ng gospel-centered worship workshop led by Pastora Edith and her team, Firebrand. And one of the speakers, sabi niya, pumunta sila sa isang lugar sa Zambales na I think this church contains people na hindi marunong magbasa ng Bible. And we pray that they will be reached of the gospel. Sabi ko, Lord, tama. Pero dinagdagan ng Lord yung burden ko about sa mga tao. Na yun ay mga taong nasa presinto or kahit ikaw, tayo, na may dinadalang regrets, may dinadalang kasalanan. Parang binabagabag tayo. Kapatid, I want to tell you, He forgets your sin. Not because nga na, ay, parang, ano nga pala ginawa mo? Hindi ganon. But He will remind us of His love more than how sinful we are. And I pray that for those people na maring ikaw ay Kristiyanong nag-backslide, nag-stumble, or sa mga taong humihingi ng second chance sa buhay, you got a second chance, a beautiful chance. Dahil sa gospel na ito, sa salvation na ibinigay ni Jesus Kristo. No? Nung naipawalang sala na at wala nang effect sa atin, kasalanan, si Christ na rin ang nakatanggap ng himagsik o wrath ng Diyos Ama. So, hindi na tayo guilty of sins. Nakawala na tayo sa parusa. Double bonus, double celebration. Yan. And ngayon, as we come to our, to be honest, this is
second to the last part. No? Ito lang ay last part of the main 3 parts. Ano yung part natin? What should be our response? Meron lang po akong dalawang napakasimple, ngunit straightforward at totoong totoo. This is just a plain truth. 2 parts. Una is repentance. Admit and confess your sins. Sabi sa 1 John 1:9, if you really wholeheartedly confess your sins, God is faithful and just to forgive us. Ayoko po sana na magkaroon tayo ng concept na ba't ko ba kailangan humingi ng kasalanan? Dahil ba I'm gonna be separated from God's presence? That's true, totoo rin po yun. Pero hindi po ito to impose fear. Hindi lang po to be afraid of the result. Pero more importantly, dahil ito yung response natin sa pag-ibig niya. At alam nyo, in repentance, there's healing. Kailangan natin ng healing. Kailangan natin ng spiritual fixing. We desperately need saving every single day. So we repent every single day. We badly need Jesus. Dahil nakakalimot tayo eh. Nakakalimot tayo ng pangako niyan. Nakakalimot tayo at times that we are Christians. But though we forget, the Lord never forgets His love for us. And when we do our part, hindi dahil choice natin yan. Alam niyo, that's the beautiful design of God's salvation. When we repent, and when we seek the Lord, kung pag tayo ay hinahanap natin ng Panginoon, hindi dahil sa ating effort, pero dahil hinahanap na tayo ng Holy Spirit. Hinahanap na tayo ng Diyos Himself. No? So, nagwo-work na ang Spirit sa atin, which leads us to the next part. Gratitude. Paano? Offer your life for the service of His glory. Kapatid, alam natin na hindi biro ang kasalanan. Hindi biro ito. Ngunit, hindi rin biro ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa bawat isa. Thank you dahil we thank God dahil nagkaroon ng substitutionary atonement. No? Nawala na ng bisa, kasalanan, ang death sa atin. And I pray that after this devotion, you go to your room and you repent. Hindi dahil natatakot ka, pero dahil there's nothing in this world that can satisfy our souls. Pero si Jesus Christ lang. No? At hindi lang dahil para tayo ay masatisfy, pero dahil He deserves the glory. So, ito po ang challenge sa atin. We repent and we walk in joy, in peace, and gratitude. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Thank you, Jesus, for what you've done on the cross. For reminding us na hindi kami nag-iisa. Pagkamat kami ay makagawa ng mabigat na kasalanan. Salamat, Lord, dahil may pag-ibig ka para sa amin. Lord, we praise you. At dinadalangin ko, Panginoon, as I pray for the people na nakakarinig, nakakapanood nito. Touch their hearts. Lead them to you. Because there is hope in you, Jesus. Ikaw ang aming hope. At yun ay sapat na rason to live every single day
and to do everything that we do for your glory. Thank you, Lord. And this we pray in Jesus' name. Amen. Suportahan po natin ng may kagalakan ang gawain ng Panginoon. Para po sa ating pagbibigay, mayroon po tayong simple at madaling paraan para makapagbahagi sa ministry. Maaari po kayong mag-bank transfer sa ating BPI account. At kung mas convenient po sa inyo, pwede rin po kayong mag-transfer mula sa GCash papunta sa ating BPI account. Ano man po ang halaga, ang bawat handog ay malaking tulong sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pusong nagbibigay. Praise God for a successful Spy Wednesday service, and we thank all of you for joining our service this morning. Let us end this worship gathering online with a word of benediction. Lord, we want to thank you for your blessings and for the teaching that we heard today that lifted up none but Jesus Christ. Lord, we pray that the message of salvation na amin pong napakinggan ay patuloy po na umusbong sa aming mga buhay, magpalakas sa amin, magbigay ng pag-asa sa hinaharap. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Magkita-kita po tayo bukas para sa Day 2 ng ating Holy Week celebrations. God bless. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
Pagkat